Alright, Ma'am Sat, nandito tayo kay Attorney. Actually, naka-live, tama nga, naka-live si Attorney Claire ngayon. Ang topic niya, habang ongoing pa ang kanyang topic, ilang minutes na to. Kwan siya. Kong Ridon, sinungaling itong si Kong Divista. Anong revelasyon ng SGV? Ayun na nga, nabanggit na natin kanina, di ba? Na mga ghost solar, ano yun? Basta yun. Pero Risa, hindi totoong mayor. Hindi totoo si Mayor Magalo. Ay, really? Sinabi ni Con yun? Senator Risa, nasunog na DPW sa Baguio, hindi totoo si Mayor Magalo. May pan talaga to, may issue. Pero ito gusto ko pag-usapan natin dito sa ating subtopic of that, no? Itong bastusan, no, na nangyari, no? Nangyari to kahapon, mga kabsat. Paano ba naman itong nagpa-press con itong si Marcoleta 2K, mga kabsat, tsaka si Alibaba, no? Biglang kanto talagang bumanat. Pero tignan natin, ako pa, bastos at sumagot dito si Senator Lacson. Pakinggan natin kay Attorney Claire. Bilisan natin. Okay. Tanggalin natin yung background music. Ay, pahinaan lang natin. Ayan, pahinaan lang natin yung background music. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is January 21, 2026. Mic tayo. Okay ba ang ating audio? Ako nakalimutan ko maglagay ng mic. And anyway, ganda naman yung audio natin. May nalagay ko pa rin. Okay. Alright. Ko na muna ang aking mga MIBs, mga ka-clear. Move forward. Bati-bati po siya. Si Senator Lacson. Ano mo lately mga ka-clear, talaga medyo parang hindi na mapigilan, no? Hindi na mapigilan. Si Senator Lacson mapikon. Isang araw, di ba? Tungkol sa sabunutan. Di ba? Sabi niya, hindi peke ang kanyang mukha, hindi peke ang kanyang buhok, hindi peke ang kanyang ngipin. Di ba? At siya'y lalaking lalaki. Medyo pumapatol na itong si Senator Lacson. Siguro talagang hindi na. Nag-uumapaw ang kanyang damdamin sa mga nangyayari sa kanyang mga kasamahan. Okay, let's see, mga kaklira. Okay. Let's go. Panoorin natin to. Alright, here we go. Yung. King Lacson sa paglalabas ng minorya ng sarili nitong report sa flood control scam. Inunahan. Hindi, oo nga. Bakit ba? Di ba? Para silang may sariling mundo. Meron namang Blue Ribbon Committee na siya mismo magbibigay ng report. Alam niyo mga kaklis, totoo naman di ba? Kung meron kang sariling opinion, sumama kayo habang gumagawa ng report si Senator Lacson at i-point out nyo yung inyong mga tingin nyo na dapat na mailagay sa report. Diba? Hindi magsasolo kayo tapos parang taliwas doon sa nagaganap. Diba? Or taliwas doon sa mga nangyayari. Lalo na, kung kasama ba si Senator Bato dito? Parang pumirma, diba? Ang tanong, naman siya doon. Senator Amy, mukhang hindi naman nakisama sa hearing. Sige, pakinggan muna natin mga kaklira. Pakinggan natin. Para ang Blue Ribbon Committee. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. May mali nga ba sa paglalabas ng minority report? Jiggy, respect begets respect. Yan ang mensahe ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman King Lacson matapos ngang maglabas. Bakit? Wala kang live kagabi. Okay. Bakit nga ba ako? Then, meron tayo natin isang affair. Isang affair na umabot ng hanggang 10 o'clock. Yan. Parte rin ng trabaho, isang affair siya. So, hindi ako nakabalik. So, 10:31, sabi ko, wag na lang, bukas na lang. Yun. Thank you, mga Wala ka-clear. palang live si Attorney Ng kagabi. sariling report ng Senate Minority Block kaugnay sa mga investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sabi ni Senator Ping, paano raw ba niya re-respetuhin ang isang dokumento na sumisimbolo sa pambabastos hindi lamang sa mga miyembro ng Blue Ribbon kundi sa buong Senado? Oo, no? How will I, as chairman of the Blue Ribbon Committee, treat with respect a document that symbolizes disrespect toward the BRC and the entire Senate, both of which they are members? Oo nga. Mga kakri, kasi alam nyo, parang lately kakaiba na kasi yung kinikilos itong, parang meron talaga sila, no? Parang may kanya-kanya na sila. May kanya-kanya silang mundo. Parang wala nang respetuhan. Mahirap siguro talaga trabaho ng Blue Ribbon, parang si Senator Gordon noon, laging high blood, Ang mahirap pa noon, panahon ni Senator Gordon, mga kakli, pati presidente, inupakan siya. Nakikialam. At ina-ad hominem pa siya. Oh. Diba? Okay lang sana kung talino-talino na lang di ba? Huwag yung mamimintas ka. Physical ang pamimintas mo. Feeling mo pogi ka. Diba? Yung mga namimintas, mga ka-clear,
Di ba? May namimintas. Daming ganyan. Daming namimintas. Akala mo, pogi siya. Di ba? So yun eh. Di ba, mas maiinis ka dahil ang labanan ni dating Pangulong Duterte at saka ni Senator Gordon, pinipintasan niya si Senator Gordon dahil sa kanyang kalusugan. Dahil malusog. Di ba? Pero sa muka't-muka, hindi nakikita ni dating Pangulong Duterte ano yung itsura niya. Di ba? Yung mga ganon. Kung sino pa yung mga iba yung hilat siya ng muka, mga ka-clear. Kung iba pa yung hilat siya ng muka, sila pang may gana na mamintas. Physically. Di ba? Attorney pa shoutout, 3:45 AM na madaling araw sa Hawaii. May Shoutout, pag-tune Yuki lang Sawaki. sa maraming salamat. Ma'am Susie, thank you so much po. Yan, thank you so much. Pero may mga video naman tayo na una na akong pinalabas kanina. Feeling Blue Ribbon Chair, pa din si Feeling pogi. Marcobeta, ha? Sabi ni Multiweb din. Di totoo naman mga ka-clear, may Blue Ribbon. Bakit kayo bibigay ng iba yung opinion? At parang may judgment na. Wala kaming klase kagabi, oo. Wala ang professor. Wala ang teacher. Absent. Ibang klase. Ka magpamis, ay tulog, Sherlock, thank you so much talaga. Siguro ganito, no? Pag hindi ako magbibideo, paano mo gagawin? Lalagay ko lang, no live stream today. Siguro gano'n pa nakikita nyo. No classes today, yan. No classes today. Ipapost ko lang, ha? Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. I miss you too. Yan. At ayon nga sa senador, pwede naman Yan. They should review the Senate rules. Nako. They have been legislators for a long time and they should know that the procedure in the adoption of a committee report in plenary. Bakit nga ba mga kakli, kapag ganap, mas ibang tao pag nagagawin sa ganung grupo, parang nawawala sa huwisyo. Diba? Parang yung iba, karamihan na nagiging fake news, natotwist ang batas, natotwist ang facts. Parang hindi ko sasabi sila, Senator Marcoleta yun mga kakli, pero yung iba na nagagawin sa grupong yun. Diba? Kaya tuloy sasabi nila, para tuloy nagiging BO-BO yung iba eh. Ha? So, Agoy. ka na lamang ng mga senador na naglabas ng tinatawag na minority report, Hindi na talaga mapigil ni Senator Lacson ang panggigigil sa mga ito. Kasi, tama naman. Respetuhan na lang. Makailan bang beses na ipinakita ni Senator Amy? Senator Amy. Anyway, nagkakaroon din naman sila ng diskusyon. Itong si Senator Marcoleta, remember, na parang, why are you protecting them? May ganun, di ba? May ganun silang mainitan talaga eh. Ngayon, ang pinagbibintangan ni Senator ni Senator Amy ay mukhang pinagbabawalan siya na magtanong patungkol sa mga big fish, sa mastermind daw. Diba? Sa mastermind. Problema, wala yata siya sa hearing. Wala dyan, Wala siya sa absent. hearing. Paano yun? Absent sa hearing. Paano masasabi pinipigilan ka kung wala ka sa hearing? Yung rules ng Senado, total mga veteranong senador naman daw sila. At makikita nila doon yung tamang procedure na ang dapat na gawin, ipa-adopt yung committee report sa plenaryo at hindi basta naglalabas at uunahan pa yung mother committee, which is Oo nga naman. Di pa sila tapos eh. Well, di pa tapos ang Blue Ribbon Committee na una pang mag-object itong minority bloc. At doon sa kanilang report, parang meron silang gustong i-absuelto na. Diba? Meron silang gustong i-absuelto. Okay? in this case, Blue Ribbon Committee at ibibigay diretso sa opisina ng Senate President. Nakapanayam din, Jiggy, ng story ko ng 1PH, itong si Senator Peng Lacson at narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Na tama yung ginawa niya, ni-reverse sa akin. Ngayon, anong gagawin ko doon? Anong disposition? Trust cut. May mga bitter eh. Hindi matanggap na Mga hindi na bitter. talaga majority. Aroy, naku, ouch naman. Ouch. Yung mga bitter. Grabe naman si Lacson. Bitter Hindi pa nila din. matanggap na hindi na sila nasa majority. Aray ko po. They cannot Saklap. move on. Sino pinapatamaan dito ni Senator Lacson? Malamang. Alam niya na. Bitter. Yun. Bitter. Si Senator Amy? Wala na talaga Sino ba sa pumirma to? Wala natuwa pa sa post na walang pasok. Oo nga. Si Mama Teresita, shout Rose out. Channel. Oo, di ba? May bitter talaga. Sabi na nga natin, di ba? Teresita Urbano, shout out. Nung naghamon itong si Senator Lacson patungkol sa issue ng sabunutan, tingin ko, pinipigil lang niya yung pagkapitan niya. Pidandan, Pero shout syempre out. when it comes to work, Shout out. professional kayo dyan. Inuunahan niyo pa si Senator Ping Lacson, siya pa naman yung chairman. So pag naglabas kayo ng ganyan, meron na kayo ina-absuelto. Diba? Sabi niyo, hearsay. Patungkol dito kay Robert Senator- Travel Senator Adventures, Cheese, tama ba? shout out. Senator Jinggoy, Senator Binay. Wala namang problema dun mga kakri. Pagkasunduan lang nila. Kasi kung hearsay, edi labas nila dyan. Pero, huwag nilang unahan yung chairman ng Blue Ribbon. They cannot move on. At meron bang pagkukumpara yung ibang senador dito sa minority report at tinakbo ng Blue Ribbon hearing?
Yes, JE. Ang sinasabi ng ibang mga senador, for example, sila Senator Amy Marcos, Senator Dante Marcoleta, hindi nga sila masaya or disappointed nga raw sila. Kailan ba dyan sila sa naging itinakbo masaya? ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects? Nung umpisa pa lang daw ng hearing kung saan siya yung chairman, ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun. So, kinukumpara niya nga yung sarili niya, mga clear. Ulitin natin na. Mali-maling Senator Marcoleta, sabi na tinakbo ng pagdinig masaya or disappointed nga raw sila dyan sa itinakbo ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Tila bitin na bitin daw sila sa mga direksyon na tinatahak nito. Halos wala raw mga bagong impormasyon. Kasi for example, kay Senator Marcoleta, sabi niya, bakit nag-google ng ilang oras para doon sa mali-maling grade coordinates na ibinigay para sa mga flood control projects? Nung umpisa pa lang daw ng hearing kung saan siya yung chairman, ay nailabas na raw yung puntong iyan. Ganun pa man, Okay. Nung nailabas, kung nailabas man to, mga clear, hindi ko nadinig yung dating hearing. Kung nailabas man to, so anong nangyari? Anong ginawa? Parang ngayon lang naman to umingay eh. Di ba? Meron ba silang gustong tumbukin dito? Ito na naman sa akin, mga clear. Sabi niya, walang bago, panag-aksaya ng oras, doon sa issue ng coordinates, pero ito lang sa akin, mga clear. Kung sila, maganda naman kasi makipagtulungan, di ba? Kung sila mismong namimintas, hindi sila masaya. Ang tanong ko, ito yung mga tanong okay, hindi kayo masaya kasi meron kayong gustong i-push. Diba? Ibig sabihin kasi kung hindi ka masaya, ibig sabihin meron kang something sa utak mo na gusto mong i-push. Diba? Pero kaya hindi ka masaya kasi yung gusto mong i-push, hindi na push. Diba? Ganon, diba mga kapatid? So, most probably, meron silang issue dito na hindi, ayaw lumabas-labas. Parang yung special session noon ni Amy, nagpa-hearing pero bago pa mag-start ng hearing, parang gawa ng report. Yes, tama, Ronald. May judgment na at the time si Senator Amy tungkol pa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICI. So dito, ang sa akin lang, i-analyze lang natin mga klira. Di sila masaya kasi walang bago. Pero mga klira, tandaan natin, dumating si Secretary, kakaano yung aking senator, si Secretary Manny Bunuan. Nandiyan kayo. Ito sa akin, mga kaklira. Ito sa akin. Nandiyan kayo. Pwede nyo tanungin. Wag sa hindi kayo masatisfy. Kasi nasa kamay nyo yan yung pagtatanong, di ba? Ito ayoko naman na iangat masyado si Miss Pinky Webb. Marami namang anchors na kakahugot. Di ba? Sa kanilang mga guests. Marami silang huhugot. Depende yan sa pagtatanong. Di ba? Si Pinky Webb. Doon sa kanya on spot. Tama ba? On point. Nahugutan niya, di ba? Si Congressman Liviste. Nahugutan niya kung yung sa solar para sa bayan ay kanya pang pag-aari. Sabi, no. Divested? Yes. Tapos later on, sinabi niya, hindi na, kinulose niya na. Defunct. Close na. Di ba, doon pa lang dapat, medyo, sabi ko doon pa lang medyo, hindi mo na alam, nahugot niya yung ganong katotohanan. At yung katotohanan na yun, makikita naman sa records, hindi yung nadidinay. So dito, mga para masatisfy ka sa nangyayari sa hearing, umattend ka. Unang-una, well, anyway, nandiyan naman si Senator Marcoleta. Walang problema yan. Pero, di ba, sabi ko nga, medyo napuri ko siya nung, whoops, sabi niya kay Congressman Liviste, whoops, hindi ka pwede. You cannot testify on that. Diyan sa mga sinasabi mong dokumento, unang-una, di ba? Nandiyan ang DPWH. Sa DPWH is the authority. Wala kang authority. Nakakuha ka lang, sabi mo Nakakuha ka lang ng second batch. Actually, second batch, pareho daw sila. Diba? Yun naman yung public records, so no problem. No problem mo. No problem, Usa. No problem. Okay? No problem. So, pero, si Senator Lacson, bakit gusto niya na yung hindi authority ay siya magsalita about that? Diba? I mean, I'm not naman questioning Senator Lacson. I believe in him. I mean, so many times, sinabi ko naman sa inyo. Kailan that point, during that time, medyo questionin ko yung wisdom ni Senator Lacson to allow, in allowing Congressman Liviste to testify on the files of DPWH. Bakit? Hindi siya authority. Tama doon si Senator Marcoleta. Nandun ang DPWH to let the DPWH representatives who also have the copy, ba? The representative has the copy, do let him testify on that.
Kasi siya yung authority. Siya yung authority. So lahat ng laman Shout nun, out, Simply lahat ng Talkies laman nun, Vlog. yun na yung laman ng DPWH. Eh, paano kung, sinabi niya pareho, di ba? Eh, paano kung meron isang hindi na-scroll? May isang parte doon na hindi nabasa? Mali pala. O tapos isa sabihin ni DPWH yun, eh, paano kung may mga portion doon? Kaya dapat iniisa-isa yun. So, instead na, para maiwasan yung ganun sitwasyon, doon let the authority discuss. Di ba? The said files. Or testify on the said files. Yun yun. Alden Yun lang yun. Valencia, shout out. Diba? Well, anyway, tuloy tayo dito, no? Ibig sabihin, mga kaklir, kapag ikaw ay hindi mo ginandahan yung tanong mo, or wala kang sarili mong ebidensya, kasi, di ba, si Senator Lacson, ito babatiin ko din, ito comment ko rin, si Senator Riza, pag dumating sa hearing, kumpleto na siya ng papel. Tama. Isusubo niya na lang sa resource person niya kung meron siyang gustong hatake na katotohanan. Especially, nakitang-kita to sa sa Alice Goo na case. Kompleto siya. And also Senator Sherwin. Kompleto. So kung pupunta kayo dyan, dapat may sarili na kayong research. Halimbawa lang, gusto niyang pukpukin si Speaker A. No? Si Speaker A. Yun ang iniisip niya mastermind. Tiglalin mo na yung ebidensya mo at isubo mo na lang. Subo mo. Totoo ba to? I have the copy of this and ganyan. I would like to show this document to you. Oh, ayan. Oh, can you identify that? Do you agree that that's authenticated document or that is genuine? Sabi niyang yes. O, then basahin mo. O, pagkabasa mong ganon, o, is it true, Mr. Witness? Mr. Ganyan. O, ito. Ha? It says here, ganyan. Do you affirm this? O, so meron kang kinalaman dito kasi lumalabas sa dokumentong ito ay ikaw ang proponent. Halimbawa lang, gano'n na. Kasi nasa dokumento, you cannot deny this, Mr. A. You cannot deny this. You already admitted that this is a authentic, genuine document. Your name is stated here. Ganun. Kasi, ang problema dito, mga kaklir, nagbabanggit na mastermind si ganyan, gusto namin mapanagot si mastermind. Tapos wala kang dokumento, wala kang ebidensya na si A ay mastermind. Diba? Huhugot ka lang diyan sa mga witnesses dyan or sa mga resource persons dyan. Eh di pwede sila mag-deny kasi wala kang hawak na dokumento. Diba? Pero, kung hindi na sila makaka-deny, kung hindi na sila makakahindi sa dokumento mo na hawak, wala silang lusot. Kaya, kahit sabihin nyo pa na mastermind si A, sa utak nyo, mastermind si A, pero wala kayong dokumento, paano nyo mapipin down? Paano nyo masasabing may mali si A kung wala rin kayong ebidensya? Tapos ngayon, magkikreate ngayon ng ganitong klaseng report na hindi sila satisfied, eh, whose fault is that? Diba? Yung mga senador na nag-hearing nang wala nakukuha. O sige, tanong natin, sino-sino pumirma? Pakita ko lang ito mga klira kung sino-sino pumirma, ha? Yan. Dito. Aside from Marcos and Marcoleta, the minority bloc, okay, sino ba pumirma? Wait lang mo, mga klira. Let us see. In the release, Lacson said the document signifies disrespect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate. How will I respect the document that symbolizes respect towards the Blue Ribbon Committee and the entire Senate? They are members of the committee, but now they are nitpicking our hearings. Being members, why don't they just attend? Yun na. Di ba tapos sabi mo, you're dissatisfied? Di ka uma-attend. And show the evidence. Ayun. Para sinabi niya. Pareho pala. Sorry, ngayon ko na nabasa. Being members, why don't they just attend and show the evidence they claim to have? Ay, mga kapsat, nandiyan si Biani Koy. Shout out, kapsat, Biani Koy. Pagpakumanhin nila, pero ito yung basa ko sa galawan na yan. Okay? Meron silang gustong isangkot. Diba? Meron silang gustong isangkot. The problem is, since wala silang ebidensya, ang gagawin na lang nila is ipakita sa tao, kaya sila tingin ko na minority report, para ipakita sa tao na ang hearing sa Blue Ribbon ay luto. Scripted. At yung taong dapat na managot ay hindi napapanagot kasi may pinipili or bias. Parang gano'n yung gusto nila palabasin. But the problem is, they cannot prove that the hearing is bias. Bakit? Kasi sila mismo hindi uma-attend. Sila mismo hindi nila makahugot ng katotohanan mula sa resource person. Ang dami-dami ng resource persons yan. Hindi sila makahugot. Now, since hindi sila makahugot, at yung taong gusto nilang i-push na dapat na managot, hindi maipalabas. Walang ebidensya mapakita. So, gagamitan na sila ng ganitong klaseng mga galawan para ipakita sa tao na luto ang hearing. Kaya yung dapat na managot,
At sinasabi ito ni si Bonjing, referring to Speaker Romualdez. Yun ang dapat na managot kasi yun ang mastermind. The problem is, the problem with her, wala siyang ebidensya. Yun lang. Gusto niya lang talagang mang-intriga. Okay, I'm not in favor of Speaker Romualdez ha. Sabi lang natin yung ano nangyayari. Kaya nga lagi ko in-example Speaker A kasi ayokong banggitin yung pangalan ni Romualdez. But kahit sino pa ang gusto nilang ibintang yan at kahit sino pa ang gawin nilang mastermind dyan, sa utak nila, mabubuo lang sa utak nila ng mastermind yan, pero hindi nila mabubuo yung kaso. Yun lang. Diba? So ang gawin nila, Maglabas huwag silang ng basta ebidensya. gawa lang ng report. Kasi ito panghatak lang ng damdamin ng tao. Alam mo yun? Sanay na sila Agree. dyan. Agree. Sanay na sila dyan na sa tao sila, sa media sila, nagpapaawa, nagpapakita na malinis. Diba, madami palang gustong itanong si Senator Amy bakit po siya nag-absent. Yun nga, Mama Ros Chana, diba? So, ang mangyayari yan, sila yung, kumaga, ito yung tao, pero gusto nila pakita, kino-cover up itong taong ito. Pero sila mismo yung kulang. Sila yung may kakulangan para maipakita na yung taong pinagbibintangan nilang mastermind. Mastermind. Diba? Kaya sabi ni Senator Lacson, labas yun na lahat yung ebidensya nyo. Ako nga, ang payo ko, mga clear, wag nang umatay na Senate hearing Diba? Humingi sila ng Kung may awa. ebidensya kang diretso, dumiretso ka na Kasuhan mo na. ombudsman. Tama. Ano ba? Diretso. Ano yun? Bong. Ano yun? Bong. Ano yun? Sumbong. Sumbong. Wala akong shades Sumbong. Kay bonggam. Diba? Doon ka na magsumbong. Sumbong. Kay bonggam. Ombudsman. Uwi natin pa. Kaya baka makulim ako. Ayoko. Pero sige naman, diba? Yung pinaka-practical. May alam ka pala Okay, kung may alam ka, at gusto mong ipahiya yung tao, o gusto mong ipakita sa taong bayan, na tama ka na yung mastermind ay si Bonjing, go! Punta ka sa hearings, dalhin mo lahat yung ebidensya mo, matutuwa kaming lahat. Tama. Dalhin yung Dahil yung ebidensya. sinasabi mo mastermind, mananagot. Dahil sa mga ebidensyang pinalabas mo. But, nasaan ang ebidensya? Hindi nga siya nagpakita, attorney, ano magagawa natin dyan, ha? Nako pa, kahit anong ngaw-ngaw nilang lahat dyan, no? Sila Marcoleta, puro sila ngaw-ngaw. Pero pag walang naipakita ng ebidensya, walang pinagtatawa na lang talaga natin. Tragis. Kaya nako po, paulit-ulit na natin nasabi, maglabas kayo ng ebidensya. Tulad ng ginawa nila biyahe ni Koy, nako po, may pinaiyak na naman. Kasama niya si Sentry kanina. Putragis, ang ganda ng kanyang pag-record putragis. May iiyak na naman. Nako pa. Sige tuloy. Nasaan ang ebidensya? So sabi ko nga, may ebidensya kayo at hindi kayo satisfied dahil meron kayong gustong akusahan. Tama. Lahat kayo dyan sa minority block, pwede na. Suggestion lang to, hindi po ako nag-uutos pwede na kayong dumiretso sa ombudsman. Huwag nyo na patagalin. Go ahead. Tama. Ito po ang mga ebidensya laban kay mastermind. Ito lahat, ito po lahat. Yan, lahat yan. File mo. Dapat sigurado ka masasampa siya kasi meron kang dokumento. Okay, pero yung ginagawa nito, pang media to. Tama. Para makahikayat sila ng mga taong maniwala na ang ginagawa ngayon ni Senator Lacson ay pang cover up lang. Kamukha nung ginawa nila sa issue ng ICI. Na kahit na, Diyos ko, wala silang karespeto sa mga tao na nagtrabaho sa ICI. Yan ang galawan ng mga talunan. Alam na naninita sa ICI. Pero sila, wala namang ginagawa para mag-imbestiga. Diba? Ginawa lang daw yung ICI to cover up yung mga kaalyado. Si Pangulo. Marcos Jr. Agoy. Doon pa lang alam mo na nagsisinungaling. Bakit nauna nga si Senator Bong Revilla Kalyado. Kaya ang Pangulo Diba? Una pa makasuhan si Senator Bong Revilla. Kaalyansa. So, diba? Doon pa lang, alam nyo ng fake news yung naninira sa ICI. Nandyan na si Bong. Nandyan na si Bong Revilla. Tragis. Alak ka mo. Hindi gumana yung agimat, attorney. Hindi gumana yung agimat. Agoy. Di ba, Tokis? Fake news. Nako po. Fake news sila kay Pangulo na kino-cover up, nagko-cover up sa mga kaalyado at kakilala. Nauna nga si Senator Bong. How ironic! Diba? Isa pa, attorney. Sabi, hanap sila ng big fish.
Ngayon, nandyan na yung pinaka big fish na hinahanap nila. O, nag-number 1 pa yan na senador noon, ha? Pinagyabang pa niya. Ginawa niyo akong number 1 na senador. Tragis. Doon na nagkaletse-letse ang buhay niya. Putre, so ngayon paktay. Nako po, wala na. Naspak. Emily Bazog, Arda yan, naspak manon. Awan manon. Agoy. Saan na tayo? Tuloy tayo kay Senator Lacson. Okay. Ay, teka lang, papasahin ko ulit na to. So, tingnan natin Lacson said the minority bloc. Sino bang pumirma nito? Okay. Aside from Marcos and Marcoleta, the minority bloc is composed of Senators Jinggoy, Bongo, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Joel Villanueva, Chis Escudero, and Alan Peter Cayetano. So, sino pumirma dito? Ito, wala. Ito ba kasama sa hearing? Hindi. Ay, sorry. Wala ba? Sorry Isa-isay natin mga kaklir Robin Padilla, wala sa hearing. So, isa-isayin natin. Pakisabi, hindi ko po na ano lahat Nandun ba si Senator Robin? Wala. Wala. Diba? Wala. Yeah. Nandun ba si Senator Bato de la Rosa? Nako, nagtatago. Wala. Nandun ba si Senator Joel Villanueva? Nako po, nagtatago na rin. Pakisabi niya, Chis Escudero, Senator Chis Escudero. Walay din. Senator Alan Cayetano. Lalong wala. Kahit si Senator Marcoleta lang yung nakita ko itong tanong niya, di ba? Bakit daw nag-aksaya ng oras sa coordinates? Hindi ba nag-aksaya din ng oras? Sa akin lang hindi ba paulit-ulit din yung issue doon sa restitution? Kaya nga. Di ba bumabalik lang din yun, mga kaklir? Trixie Villa, shout out, madam. Sige, tuloy. Saan na tayo? Ito. Ito yan pakita ko Ito. Ito pala. Punta tayo sa news na to. Ayan. Alis tayo dyan. Makikita ko kung sino yung mga nag-sign. To. Yan mga clear This is Inquirer.net. So, tingnan natin. 6 of the Senate's 9-member minority bloc have signed. Sino? 6 Sino yun? Those who signed were Marcos na hindi umaten. Ito umaten. Marcoleta. Bato de la Rosa na hindi umaten. Nakapirma si Bato. Jinggoy Estrada hindi yata umaten. Robert Padilla hindi yata umaten. O Senator Bongo hindi yata umaten. Tama ba lahat ito hindi umaten maliban kay Senator Marcoleta? Please guide me. Guide me. Hindi ko na pa ito ng buo kasi baka nagkaganon-ganunan. May umaten pala at sumalis na lang. Hindi ko alam. Paano nakapirma yung absenero? Yun na. Saan yung pinapirma yung kay Senator Bongo? Ay ba to? Nakapirma pa. Diba? Ito. Tragis, Serlina Bansag. Yung gold senator nakapirma Cheese, pa. Alan at Joel lang ang di pa nakapirma. Ba't sabi dito sa news? Those who signed were those who signed were Senator Marcos, Dante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Jinggoy, Senator Robin, and Senator Bongo. Tingnan natin. Diba? Tama ba ako? In the same report, the minority bloc said they found former House Speaker Romualdez liable for... diba? Meron silang pinupunto. Ito, wala naman problema ko talagang, diba? Kung kailangan managot ni Speaker, dapat managot yan. But the problem is, wala silang makuha ang ebidensya. Wala silang masabit na ebidensya. Hanggang ngayon, Tragis, paulit-ulit. Wala silang masabit na ebidensya. Kaya nga sabi natin, wag na dumaan ng Senado, diretso na sa ombudsman Diba? Otherwise, it's a piece of paper or unless the report pertains to the 2 days that was conducted by the previous chairman, then it is not called a minority report. It is simply a report on the said dates. Pero meron silang inakusahan, hindi naman sila nakakapagtanong tungkol dito, pero yung iba para inabsuelto na nila kasi hearsay evidence. Paano yung kay dating Speaker Romualdez? Di ba? Kaya nang gagalaiti si Alam itong nila. si Senator Lacson. Okay, tuloy. Si Senator Risa Hontiveros, na bahagi naman ng mayorya, sinasabi niya na satisfied naman siya sa pamamalakad at paggandak ng public hearing na ginagawa ng Blue Ribbon Committee. Balikan ko lang konti, Chikiha, ito mismo nga minority report nito kung saan naglalaman ng pangalan ng mga politiko, public officials, mga individuals na nadidiin sa flood control scandal. At isa nga, nabanggit na si dating Speaker Martin Romualdez habang sinasabi na business daw yung pag-link kila Senator Jinggoy Estrada. Jinggoy, Senator Chis Escudero, Cheese. dyan sa issue ng flood control scandal dahil nga wala raw sapat na basihan. Pero Di ba? Naghusga na sila. Tapos yung isa inuhusgahan nila, pero wala naman silang ebidensya. Kaya nga. Diba? Hindi Baliktad pwede po na. kasi ganun na puro daldal sa media hindi Baliktad. pa man nababasa ni Senator Risa Hontiveros yung minority report na yan. She's of the same belief, Jiggy, na posible nga raw na meron talagang pananagutan si dating Speaker Romualdez dyan sa issue ng flood control projects at sa mga anomalya nga yan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros.
leadership has greater responsibility talaga. And kaya rin, sinimulan at pinagpapatuloy ng Blue Ribbon ang investigasyon dito. So that principle is shared among all the members and of course the leadership. Okay, di ba? Siyempre may naniniwala, lahat naman tayo halos, no? Lahat ng karamihan sa Pilipino naniniwala na malamang mayroong partisipasyon si Senator, si Speaker Romualdez. The problem is mga kapatid, talagang dapat concrete evidence. Hindi pa din, kasi ikaw yung leader eh, ikaw yung nag-kickback dito, mahirap yun. Dapat talaga. I mean, ito tinuturo natin, wala tayong kinakampihan dito mga kakira, wala tayong kinakampihan dito. Pero may ebidensya. Let the evidence Banggit talk, yung pangalan nila. So, not the noise. bukas din yung pagkakataon na dumalo sila sa susunod na pagdinig at ibigay yung kanilang panig. After all, dati na siyang inimbita. Jiggy, hanggang ngayon, wala pang pahayag yung dating speaker, kaugnay sa nilalaman ng tinatawag na minority report kung saan nadidiin nga ang kanyang pangalan. Bagamat nauna nang sinabi ng kanyang kampo na walang kinalaman yung dating leader ng Kamara dyan sa flood control scam na yan. Samantala, sinisikap din natin na kunin ang pahayag ni Senator Marcoleta na sinasabi nga nanguna nga dyan sa paglabas niya ang minority report na yan, pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang inilalabas na statement kaugnay sa mga sinabi na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Balik muna sa iyo, Jiggy. Itong ulat ni Men Los Baños live mula Oh, di ba mga kakri? Talaga naman, sa akin na, ako medyo panig ako dito kay Senator Lacson. Diba? Kasi siya yung pinaka-head ng Blue Ribbon. Tapos, doon sa minority report, meron silang inaabsuelto, meron silang idinidiin. Hindi pwede ganoon. Dapat kumpleto ng ebidensya. Diba? At sa akin, mga hindi po dapat mag-absuelto eh. Diba? Hindi pa dapat mag-absuelto dito, hindi pa tapos yung hearing. Oh. Diba? Okay mga ka-clear, yun lang muna. At meron pa po tayong topic tungkol doon. Salamat, attorney. Ano bang next topic ni attorney? Silipin na muna natin, guys. Silipin lang natin. Salamat, attorney. Thank you very much. Ayan. Congressman Ridon. Ako, mukhang wala niya katatapos lang ng live ni attorney, guys. Mamaya.